Hello mga bossing. Code Coffee nga pala. So ngayon, gaya na naipangako ko, magdi-discuss ako ng course or magtatakal ako ng course, particularly CSS. So mag-start tayo syempre sa introduction and then later on, yung syntax and then so on and so forth. So let's start na, no? So in this course, ano nga ba yung matututunan as a student or as a learner kahit na hindi ka masyadong maalam sa CSS, kung gusto mong matutunan, para sa ito. So number one, what is CSS? And then importance of CSS in web development, CSS syntax and selectors, inline, internal, and external CSS, or the types of CSS. And then basic structure of a CSS file. So yan yung mga matatakal ko along this part 1 module, no? So, onto introduction lang. Ako nga pala si Code Coffee. 25 years old, a Filipino, full-time and freelance developer. So, yun lang. So, first, what is CSS? So, style sheet language used to control the presentation of HTML elements on a web page. So, kung familiar na kayo sa HTML, ang pinagkaiba niya sa CSS. So, sa CSS, siya yung formatter ng HTML. Si HTML yan yung structure ng inyong UI. And then another thing, si CSS, siya yung bahala sa design. Si HTML, siya yung bahala sa elements na gagamitin sa iyong webpage. So, na nga ba yung importance ng CSS sa web development? Number 1, enhances visual appeal. So, kasali na dito yung kulay, yung font style, font weight, layout, and animations, and etc. etc. So, lahat yan madidiscuss natin along the way dahil may mga list of style properties or selectors din na i-discuss sa course na to. Number 2, improves user experience, particularly responsiveness and interactive design. Pangalawa, another importance ng CSS sa web development, ini-improve niya user experience, particularly responsiveness and interactive design. So, kung papansin niyo sa mga big websites ngayon, magkakaiba yung view ng desktop, mobile, and then tablet. Ang bahala kasi doon or nagme-maintain doon ay yung CSS na tinatawag. So, siya yung bahalang maglabas ng mga certain elements or UI elements sa particular screen once na nagbabrowse si user sa iba't ibang screen, just like desktop. So, pag desktop, mapapansin nyo, ang daming buttons na nakalitaw. Pero pag naka-mobile kayo, limited lang. Although, hindi kayo nahirapan sa pagpindot-pindot or pag-browse. Dahil nga, malaking part ng user experience si CSS. Next one, saves time. Reusable styles across multiple pages. Dahil nga, gamit mo yung CSS, pwede mo siyang magamit sa iba't ibang pages mo kapag ka nagde-develop ka. So, ang ending, hindi lang natitipid yung pagde-develop mo ng particular CSS, pwede mo pa siyang magamit sa iba't ibang pages na dine-develop mo. Dahil nga, merong iba't ibang types of CSS kang pwedeng i-implement depende sa necessity ng iyong project. Another thing, simplifies maintenance, update design in one place without modifying HTML. So, let's say marami kang elements na gustong baguhin. And then, meron kang kasing mga selectors na pwede gamitin. Iba pa yung types of CSS para kung sakalang may gusto kang baguhin, hindi ka mahirapan. Dahil nga nakagrupo, maayos yung HTML elements mo, hindi ka mahirapan ng baguhin once na may gusto kang i-improve sa design. So, next naman natin is yung CSS syntax. Ano nga ba yung pagkaka-format niya at saka yung iba't ibang types ng selectors. So, basic syntax format muna tayo. So, syntax format, nagsisimula siya sa selector and then curly brace, open and close. Sa loob ng open and close curly brace, merong property followed by colon at yung corresponding value niya. Example na lang natin yung nakikita nyo sa screen. Ito yung wala pang CSS. Pero, once na nilagyan natin, gaya ng gagawin ko, so start tayo sa selector. So, ang tawag sa ginagamit ko is universal selector.
and then followed by curly braces, tapos yung property and value nung CSS or ng element na gagalawin natin. So, for this example, gagamit tayo ng font weight. So, si font weight is siyang property ng text elements ng HTML. Then, gawin natin bold. Ayan, pag sinave natin to, papansin nyo, parang manipis pa dito. Pero pag nirefresh natin siya, lahat ay naka-bold na. Dahil nga gumamit tayo ng universal selector, lahat ng elements na applicable yung font weight is ibobold niya. So, isang example lang siya ng syntax format. So, first selector na didiscuss natin is, na-discuss na natin earlier. Pero, didiscuss na lang natin ulit for the purpose of this course. So, first one is yung universal selector. Ang purpose niya, tina-target niya lahat ng elements na applicable yung property na nilagay mo. So, meron siyang distinguishable keyword na asterisk. Ayan. So, ito yung tinatawag na universal selector. Naka-asterisk siya. Pero, kahit na isang property lang yung nilagay natin, lahat ng elements na applicable yung font weight ay sinama niya sa pagiging bold. So, gaya na example natin dito. So, dagdag pa tayo ng isa. Yung div. Save natin and then refresh. So, kung gagayahin nyo man to, gawa kayo ng HTML file. HTML yung extension name niya. And then, pwede nyo siyang kopyahin. Tapos, pag i-open nyo naman, open nyo lang itong file na to and then ma-open nyo na yung example na nasa screen. So, ganun lang. Next naman natin si type selector. Si type selector naman, unlike kapag universal, tina-target niya yung specific HTML tag. So, ano nga ba yung mga HTML tag at kung paano nga ba sila mapapansin or makikilala? So, yung HTML tags, hindi kayo mahirapan dahil yan yung nakikita nyo na starting and then ending tag sa HTML file nyo. So, kasali din yung body, pero hindi yung style syempre. So, sa example naman natin ngayon, try naman natin baguhin yung font size ng paragraph or yung P tag. So, P, selector, and then open and close, braces, tapos font size, then 20 pixel, then save, refresh. So, ang ending result dapat nito, yung paragraph lang yung magbabago yung font size. So, let's refresh. Yan, yung papansin nyo, nagbago siya. And then, hindi kasama si span tsaka si div. Dahil nga, per tagging or per type yung tina-target ng type selector. Okay? So, yun lang. So, next naman natin si class selector. Unlike kapag type selector and then universal selector, si class selector kasi attribute siya ng HTML tagging nyo. So, ang kinaibahan niya sa definition, target element with a specific class. So, paano mo nga ba masasabi na may class yung isang element or isang tagging ng HTML? So, let's take a look at my example. Okay, sa example natin naman na to, ito yung ginamit natin kanina. Ang tanong ay meron ba ditong class selector na pwede nating paggamitan sa ating example? Ang sagot ay wala. Dahil yung class nga is an attribute of HTML tagging or HTML element. So, paano nga ba ma-implement yung class selector? So, select ka lang ng isang type or ng tag and then lagay ka lang ng class attribute. Class and then lagay ka lang ng let's say kahit ano. Yan. User preference naman to kung ano yung gagamitin niya. Pwedeng may dash, pwede rin may underscore, depende sa nakasanayan mo. Pero, sa case ko, camel case na lang. Ayan, ganyan. Sa case ko lang yan, ha. So, let's use this. Gaya lang nabanggit dito, start ka ng dot, and then class name, open and close braces. Tapos, sa example naman natin dito, baguhin natin yung color. Pink. Yan. So, ang ending nito, yung this is span, magiging color pink.
Let's try and refresh. Yan, naging color pink siya. So, yun yung purpose ng class selector. So, yun lang. Okay, next naman natin is yung ID selector. So, gaya ng class selector, attribute din tong ID. So, ano nga bang definition ng ID selector? Target sa unique element with a specific ID. Unique element, ibig sabihin, isa lang yung pwedeng ID niya all throughout your HTML file. So, hindi pwedeng maulit dahil hindi mo mababasa yung duplicate ID niya all throughout your CSS selector. So, kapag meron kang dalawang ID, isa lang doon ang mababasa and then possible na malito ka dahil nga gumagamit ka ng multiple ID kahit na dapat unique ID lang yung ginagamit mo per HTML. So, let's try. Sa example natin dito, wala pang ID. Ang meron lang tayo ay class. So, paano nga ba implement yung ID? So, pili lang tayo dito. Ito na lang div ID is equals to div. So, gaya ng class, user specification din yung ID. So, dito, gamit tayo ng hash and then yung pangalan ng ID. Tinutukoy na bawal ang duplicate. So, let's say meron pa tayo accidentally na lagay ni user na dalawa yung div ID. So, implementin natin to sa span. And then, pati rin sa paragraph. Gaya na lang nakikita nyo sa example, meron akong iba't ibang div as ID na ginamit. So, bad practice kasi to pagka nagko-code kayo dahil nga gumagamit kayo ng pare-parehong ID sa magkakaibang element. And then, same HTML din sila. So, ang ending nito, para ka lang gumagamit ng class and then, nawala na ng purpose yung ID. Kapag kasi ibang framework yung ginagamit mo, possible na isa lang yung ma-read dyan and then madi-disregard yung ibang ID with the same name sa isang HTML. So, yun lang. And then, last selector tayo. Grouping selector. Ang definition naman niya, targets multiple elements. So, dito naman, kama lang yung ginagamit. Ang ginagawa lang naman ito is, pwede kang mag-multiple selector, pero, same property lang yung ginagalaw mo. So, let's take an example. Sa example natin dito, gagamit tayo ng grouping selector. So, dito sa paragraph or p tagging, tatawagin natin din si div ID. So, ang expected natin or ang interpretation yan, bukod kay paragraph or p tagging, kasali din si ID div sa maging font size na 20. So, let's refresh. Ayan. So, dalawa na yung 20 pixels as font size natin. So, yun lang. Pwede mo rin namang isali si kahit ano. So, let's try. Refresh. Ayan. So, lumaki yung span text niya. So, yun lang. Hi guys, welcome back ulit sa ating CSS course. Ako nga pala si Code Coffee ulit. At ngayon, tutungo na tayo sa styles of CSS o ano nga ba yung mga paraan para makapag-implement ng CSS. So, merong paraan na 3 akong i-discuss. And then, commonly ito rin naman yung ginagamit all throughout CSS course or yung kahit nasa ibang CSS course kayo. So, let's start. So, sa una, meron tayong inline CSS. So, sa definition, style directly within the HTML tag. So, let's take a look at this example. Ayan, sa example natin ito rin yung last time na file natin na pinag-e-editan. So, paano nga ba ma-implement yung inline CSS? So, let's take a look at this example.
So, itong third line or third element inside the body element, meron akong div. Sa div na to, ang gagawin natin, mag-implement tayo ng inline CSS. So, paano nga ulit yun? Maglalagay ka ng style attribute. And then, sa loob, nandun na yung property value pair na gusto mong i-implement sa HTML tag mo. Sa example natin dito, gawin natin color blue. Ayan. And then, let's save. Tapos, refresh. Gaya lang napansin nyo dito, yung this is div or third element naging color blue. And then, paano naman yung hierarchy niyan? Lagi niyang tatandaan ng inline, lagi siyang nasusunod sa umpisa or sa hierarchy value. Ano nga ba yung hierarchy value? So, sa hierarchy value, sa pagbabasa ng HTML file at pagbabasa ng CSS, laging nauuna yung inline, internal, and then external. So, mamaya, i-demo ko kung ano nga ba or paano sila nasusunod or ano yung real example na lang, tatlo. Tungo na tayo sa pangalawa. And then, tapos na tayo sa inline CSS. So, yun lang. Ang kadalasan pa lang pinagagamitan ng inline CSS, mostly is yung, so ano nga ba yung pros and cons sa paggamit ng inline, internal, tsaka external. So, number 1, since nasa inline na tayo, ang number 1 pros nito is mabilis kang makapag-implement ng style. And then, most likely, kapag gusto mo specific style yung i-implement mo sa isang element or sa isang tagging, gagamit ka ng inline. Ang cons naman niya, hindi reusable yung style na gagamitin mo dito. Kasi nga, gusto mo specific, edi specific din yung magiging style mo dito. Hindi mo na siya pwedeng ulitin, not unless ika-copy-paste mo na siya sa ibang element or HTML tagging. So, next natin, internal CSS. So, sa internal CSS, ang definition niya, defined in the style tag within the head section. So, kahit naman hindi siya nasa loob ng head tagging, gagana pa rin naman yung style. Pero, as good practice, kailangan nasa loob siya ng head para mabasa siya bago pa mag-execute yung body element or kung saan nakalagay yung mostly HTML elements mo. So, sa example natin dito, meron na tayong style element. So, gaya na nakikita nyo dito. Ibang example natin or sa mga nauna natin example, nag-implement na tayo ng internal CSS. Ngayon, i-implement natin tong sinasabi kong hierarchy reading ng CSS. Kasi meron tayong ID na div dito. And then yung ID na div, meron siyang additional color. Color red. Ayan. Tapos, titignan natin kung ano nga ba yung unang mababasa ng CSS once na meron tayong inline tsaka internal style. So, copy natin to. And then, lagay din natin siya dito. Ayan. So, meron tayong color blue as inline. And then, meron tayong color red as internal. Ayan. So, refresh natin. Ayan. So, kung napapansin nyo, blue yung una niyang tinanggap. Dahil nga, sa hierarchy, as is yung internal inline lagi yung una niyang binabasa kaysa internal. So, yun lang. Okay, so ang last natin na style is yung external CSS. Ang kinaibahan naman niya sa inline tsaka internal, si external CSS, gagamit ka ng additional file na merong file extension na .css. Yun yung gagamitin mo para ma-separate yung iyong style versus HTML file. So, kinaibahan niya, distinguishable, nakaseparate yung CSS styles mo. And then, para ma-connect siya sa iyong HTML, gagamit ka ng special tagging na link tag. So, yung link tag na yun yung magiging tulay para
connect yung HTML mo tsaka CSS. So, let's take a look at this example. Ayan. So, meron tayo ditong selector.html pa rin. And then, gagawa tayo ng additional file. Tapos, lagyan natin ng additional style. Gawin nating div. And then, ang style na gagamitin natin, i-color na lang. Ayan. And then, save natin ngayon as .css. Ayan. So, kung papansin nyo dito, meron tayong save as type. So, sa save as type, save natin siya as CSS. Then, save. Tapos, balik tayo kay selector. So, hindi pa gagana yun kasi kailangan natin ng bridge. And then, gawin na natin dito yung head tagging para mas formal. Ayan. Then, sa loob ng head tagging, implement natin yung syntax na to. So, yung sinasabi kong syntax para makapag-intindihan or maintindihan ng HTML mo na meron kang external CSS is gagamit ka ng link tagging or link. So, meron siyang rel is equals to style sheet and then href or kung saan location niya kukunin at kung anong file yung paggagamitan ng CSS is same lang din sa file name na nilagay natin dito. Paano naman daw kapag nasa loob ng folder? So, let's say itong style natin, located kasi siya sa location din ng HTML. So, kapag nasa labas lang din or nasa ibang folder lang siya, ilo-locate mo lang naman yan. Kuwari, nasa loob siya ng styles. Ayan. So, ito yung file natin. Ito yung style. So, kapag nasa loob siya, kuwari, nilipat natin siya dito sa folder na Code Coffee. So, kapag let's say nandito siya sa Code Coffee folder, ang gagawin lang natin is dadagdagan lang natin siya ng folder name kung saan siya nakalagay. Siguro gets nyo naman na siguro yun kung paano nga ba mag-locate ng isang file kapag nasa loob ka ng HTML. So, parang ganyan lang. So, yun yung thought. So, yun lang. And then, let's test this one. Wait lang. Burahin ko muna to. Tapos, ang ending result niya dapat is lahat ng div dito, mababago yung color as violet. Ayan. So, di siya nabago kasi gumana yung hierarchy na to. So, sa hierarchy kasi, ang color niya ay blue. Ayan. So, pag tinanggal natin to, mayroon kasi tayong inline. Then, save. Tapos, refresh ulit. Ayan. So, nabago na yung ating isang div. And then, bakit red pa rin to? Kasi, meron tayong internal CSS na naka-ID. Ayan. So, meron ditong color red. And then, syempre, gaya ng sinabi ko nga, mas nauunang nabasa or nag-a-apply yung internal versus external. Kasi nga, by hierarchy ng CSS, yun yung naging process. Gets? So, yun lang. Okay, so dako na tayo sa last part ng ating part 1 CSS course. Ito yung CSS Basic File Structure. So, ano nga ba yung commonly na assumption natin kapag magbabrowse tayo ng CSS file? So, let's start. Ayan. So, meron siyang key components, no? So, si comments, property value, at yung selector. So, sa selector, alam naman na natin to, na-discuss na natin yung 5. Meron tayong universal, type, class, ID, tsaka grouping selector. So, si property value, yan yung corresponding style na nakalagay sa loob ng selector natin. And then, huwag kakalimutan yung syntax format ng isang CSS style. Tapos, yung comments. So, paano nga ba mag-comment sa CSS? So, sa CSS, ganito yung format niya. Slash, and then asterisk, and then pag i-close yung tagging, slash, asterisk din. Ay, asterisk slash, baliktad. Ayan.
So, pwede kang maglagay ng kung ano-ano dyan. Depende sa trip mo. Or para din, mag-iwan ng notes sa ibang developers na magbabasa ng iyong CSS. Let's create an example. So, gamit ako ng body or ng type selector. Tapos, margin 0. Then, padding 0. Again, kung ano lang yung applicable tagging na possible na mag-apply yung style, yun lang yung mag-a-apply based on hierarchy ng CSS types. So, ano nga ba yung CSS types ulit? Yung inline, internal, tsaka external. ID, div, tapos lagyan natin siya ng padding 10px, and then class, ano ba yung class dito? Hanap tayo ng class. Ito kahit ano. Tapos, gawin natin, burayin na natin tong internal CSS. So, ang pros and cons pala nito, pag internal CSS, reusable siya sa isang file lang, and then, hindi mo siya pwede magamit sa ibang file. Not unless, kaka-paste mo. Burayin natin to, gamitin na natin yung external para hindi tayo malito or wala tayong hierarchy issues. Tapos, universal selector na. So, universal, gamit tayo ng font, family, Arial. Ayan. Ayusin lang natin. Tapos, ano pa ba? 1, 2, 3, 4. Group. Sige, wag na yung group. Multiple tagging lang naman siya eh. So, yan. Pag nirefresh natin to ulit. Yan. So, dito, meron in-apply natin universal. Ito. Then, class. Kahit ano. Ito, brown. Div. Color blue. And then, may padding siya na 10 pixels. And then, body. So, sa body, margin 0, padding 0. So, yun lang, pinagsama-sama natin to para malaman natin yung file structure ng CSS. So, ito yung property. Again, ito yung value. So, left side, property. Right side, value. So, yun lang. Okay guys, tapos na tayo sa part 1. Recap lang tayo ng konti. So, ang CSS, a style sheet language used to control the presentation of HTML elements on a web page. And then, role of CSS in web development, enhances visual appeal, improves user experience, saves time, and simplifies maintenance. So, meron tayong 5 CSS selector, or I think mga 3-4 lang ata to. Hindi ko na sinasabi yung grouping. Number 1 is universal. Number 2 is type. Number 3 is ID. Para siyang hash symbol. While si universal, merong asterisk. Si class, always starting in dot notation or dot symbol. Tapos si grouping, comma. So, yung grouping naman is combination lang siya ng selector. Sa CSS style hierarchy, inline, internal, tsaka external. So, sa inline, within HTML tagging, yung style niya. Internal, within style tagging. And then, external, stored in separate CSS. Kaya malilito. So, ang hierarchy niya, pag sa CSS, lagi niyang unang ina-apply yung inline. And then, pag walang inline, internal. Pag walang internal style, external style na. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Kita-kits sa part 2. This is Code Coffee. Let's go! Okay guys, pahabol ko lang saglit. Kung gusto nyo ng mga gantong contents or yung mga educational contents regarding sa web development, follow nyo lang ako sa Discord. Meron akong channel. And then TikTok, Code Coffee 2024. Facebook and YouTube, same lang, Code Coffee.
Sa Discord ko pinopost yung mga open source na tutorials na ginagamit ko sa aking courses na ginagawa. And then pinopost. So, kung gusto niyo na masundan yung ating course flow, follow niyo ako sa Discord. And then, kung gusto niyo mga live Q&A, follow niyo ako sa TikTok kasi every 10 p.m. nagla-live ako. Or every 9 or 10 p.m. sa ganun. Facebook and YouTube, nalalamanan ko pa. So, yun lang guys. Kita-kits!